It is 4 p.m. We're bringing developing news to the stories behind the headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this last day of the month, July 31. Ombudsman Boying Remulla says plunder and graft complaints will be filed for preliminary investigation against Batangas Congressman Leandro Levise and his mother, Senator Loren Legarda. This is over alleged irregularities in 10 billion pesos worth of solar projects. Remulla alleges the projects involve ghost electricity, claiming the promised power was never produced despite profits made. The ombudsman said Legarda was included in the possible complaint because she helped secure an exclusive franchise for her son's company, Solar Para sa Bayan. Levise had earlier defended his company's track record, saying it helped expand the country's renewable energy capacity and attracted major foreign investments. Leyte First District Congressman Martin Romualdez questions the Ombudsman's reported plan to use the testimonies of former bodyguards of ex-lawmaker Zaldico. Romualdez notes that these people are facing cyber libel and perjury complaints over claims that they delivered suitcases of cash to former and current government officials. The former speaker said, and we quote, "Pantay na hustisya lamang ang hinihingi ko." The ombudsman earlier identified Romualdez as the mastermind of the flood control scandal, an allegation that the lawmaker has since denied. The Sandigan Bayan 3rd Division has granted former Senator Bong Revilla's request to post a 1 million peso bail over his malversation case. The case stems from the alleged 92.8 million peso ghost flood control project in Pandi, Bulacan. But the anti-graft court denied the bail petitions of Revilla's co-accused Bryce Hernandez, J.P. Mendoza, R.J. Dumasig, Emelita Huat, and Cristina Pineda. Recall that Revilla posted a 90,000 peso bail in January of the year at the Sandigan Bayan 4th Division for a separate graft case. The husband of VP Sara Duterte is questioning the release of their tax records to the impeachment court. In a statement, Attorney Mans Carpio says the turnover of Sara and his financial documents to the Senate impeachment court is merely a procedural step, but this does not exempt said records from judicial review. Carpio adds that legal significance and admissibility of those records are strictly for the impeachment court to decide under the Constitution and its own rules. Carpio notes that he and his wife have no tax deficiency assessments before the BIR. He likewise urges the public to base judgment on formal evidence, while his team challenges the legality of the tax records release. Labor Secretary Francis Tolentino says he was saddened by a court order halting the implementation, at least temporarily, of Metro Manila's 85 peso daily wage hike, but says he respects the judicial process. Several labor groups have also decried the Pasig RTC's ruling. Partido Manggagawa says the decision has no legal basis and deprives workers of much-needed income amid rising living costs. Laban Manggagawa echoed the statement and called on laborers to remain united and defend the 85 peso increase. The TUCP calls the hold order disgusting. Motorists could get some relief at the pump after 5 straight weeks of increases. Not by much though. Diesel prices may go down by 50 centavos per liter and gasoline by 80 centavos. Again, not very much. Kerosene could also become cheaper by 2 pesos and 30 centavos a liter. The DOE says the estimates remain preliminary as renewed tensions in the Middle East could still affect oil prices. And joining us in a little bit, hopefully, will be our resident political pundit and heckler, Mr. Ronald Llamas, na traffic po si Ronald dahil umuulan ngayon doon sa labas. And of course, today is a Friday. Di ba? Aming pamintuan ng Philippine Star? Oo nga. Hi everybody. Oo nga, masama ang weather ngayon. Kanina, ang araw-araw, biglang dumihim na naman. Katakot-takot na naman yung traffic, payday pa. Yeah, ay, pwede ba ngayon? Kaya ganyan. Pwede ba ngayon? Payday, 31. Diba? Nga pala. Palibasa, hindi ka tumatanggap na sweldo mo, no? Yaman-yaman mo eh. Hindi. Yung 1530 is mga regular yan.
kami mga hampas lupa. Ganun ba? 10-25 kami. Ikaw talaga, oh. Nang-intriga ka pa. Kaya, sabi ko, yayaman kasi, kaya hindi na kumukuha na sweldo dyan. iba, iba yung ano namin. Ano kami, hindi kami 15:30, 10:25 kami. 25, ano? Oo, 10:25. Ka talaga. Anyway, pero ingay, it's a Friday today at umuulan Yes. at pwede nga, edi patong-patong yan, edi siyempre ang epekto niyan ay traffic. Ang dami exciting pating istorya, no? Weekend, magpapasok ang Oo nga eh. weekend. Pakakawala na si Bong Revilla Ay, pero, at kakasuhan si Senator Legarda. pero clarify ko lang kay Bong Revilla, yung binigyan siya ng, pinayagan siya ng bail is for malversation. Pero di ba meron siyang pending Yeah. plunder? Hindi ba it's supposed to be malversation, ano? Oh, Non-bailable? itong hindi, yung malversation pwedeng bailable yan eh. Yung plunder ang hindi eh. Pero yung pinayagan siya mag-bail today is for malversation. Pero di ba Malversation. meron siyang kasong plunder. So, kung I'm ganun... not sure, meron ba siyang plunder? Hindi ba? Parang graft lang. Well, okay, we'll check on that. Pero again, just to be what we do know is that itong pinayagang bail is for the charge of malversation. So kung meron siyang Saka, kung meron siyang siya lang plunder. pinayagan, ano? So kung meron siyang plunder, again, that's a big kung, ibang usapin po 'yon. Yeah. Parang ano yun eh. Parang in a way it could be parang yung kaso ni Richard Cambe. si Pork Barrel Queen, si Janet Lim Napoles, kahit na acquit siya doon sa ibang kaso, convicted na siya doon sa ibang kaso. So, inconsequential yung mga acquittals kasi she's already in jail for conviction of other cases, in other cases. So, it Titignan natin could be yung that. detalye. But we have to check on that. So, ano po? Yeah. So, At there. may isa pang exciting na istorya, hindi mo nabanggit. Oh, Yung yung sexual frame-up. Attempt lang naman, attempt. kasi as of I don't know how you guys handle it kasi as of last night ang team rin sa amin ng reporter namin hindi pa pinapayagan ng NBI pangalanan kung sino yung alleged victim at sino yung alleged Pinangalanan na. mastermind. Pinangalanan ng NBI na? Pinangalanan na ngayon, ang iyang ipine-frame up daw si Executive Secretary Si yes. Ralph Recto at ang frame up daw si Leandro Libiste. Okay. Well, para simple, di umano. Para klaro tayo. Di umano. Di umano. That is Siya, of course, allegation lahat yan. Ano? that is Kaya naiimbestigahan pa lang. supposedly that is based on the affidavit of yung nahuli ng NBI Na babae. hindi babae, yung broker, you might say. I don't want to use the Yung pimp. other word eh. I don't want to Broker. use that word nga Hindi eh. pimp, section eh. Pero nagsasalita daw is a woman eh. Hindi ko alam kung sige na nga, brokerage. O sige. Yung brokerage. Kung broker, sige. Yung nag-broker yun. Hindi Baka siya broker. babae si yung broker. nag-broker. I read Baka babae si broker. ang nabasa kong pangalan was pangalan ng lalaki. But anyway, what I knew as of last night was that the supposed person brokering the whole deal was actually arrested for a different case. Na-entrap daw siya for doing the same thing for an NBI agent na undercover. Nung nahuli daw siya dun sa Okay. undercover, parang ano, what's that word for that? Yung pag nag-undercover ka, tapos, hindi by bust eh. Sting operation. Sting. Nung nahuli siya dun sa sting operation, kumanta siya about this other case daw na kanyang hawak. That's what I understood Iniintay pa from last natin night. yung kasi magpe-press con daw si NBI Director Melvin Matibag. Iniintay pa natin yung mga detalye kung natuloy na. Parang hindi pa nag-umpisa eh. Yeah. So you're looking at something that could be potentially very very earth-shaking kasi Yes. it's of course it's a case that's heavily steeped in politics and of course in innuendos. Sex and politics, Yeah. talaga naman ganyan. Yeah. So But it's not pinagsama the yung dalawa. first time na inakusahan si Leandro Libiste ng parang entrapment. Remember yung istorya yung sa Batangas din,
inakusahan siya nung hinarap niya Yung sa media na yung- nangihingi, hindi oo, ba? yung, Sabi, yun ang sabi ng abogado, DPWH. entrapment yan, bawal yan. Tama, hindi DPWH? Yeah. Yung, Di ba? komisyon. Oo, yung sa komisyon nyo na Oo, that was, ini-entrap daw at yun ang defense ng abogado nung inakusahan. Na that's an entrapment operation and it's illegal. Yun ang defense nila. That very much celebrated case kung saan una natin nakita yung mga mga lame-lamesang pera. Na, Kaya hindi natin alam ngayon kasi naghihintay din ako kung may statement na si Leon Leviste, Leandro Leviste. Parang wala pa. Nakikita ko lang kanina mga file photo eh. We're waiting for statements from him. Okay. Now, just to be clear to the public and to our viewers, these are allegations being All investigated by the NBI. So, wala pang nakapirme dyan. I think wala pang charges filed. These Wala. are so far allegations that are being looked into by the NBI based on a testimony or I don't know if it's already a sworn affidavit of the supposed person brokering or the person who was supposedly brokering the deal. Bait mo talaga. Sige na nga, brokerage. Hindi yung brokerage. Broker. Alam mo naman, natutrol ako for all sorts of things so might as well be careful about things. Sige. Basta lahat po yan ay akusasyon lang. Kahit naman si Melvin Matibag sabi niya, iimbestigan pa niya yung away ng dalawa. So, it is for investigation. We are not saying that it is that there is anything proven already or that there is probable cause already. We're not saying anything to that effect. Okay, para lang po klaro sa ating lahat. At ayan po In yung ating... fact, iniintay pa natin. Ang detalye. In From fact, the NBI. Now, we're waiting for a press conference from the NBI. In fact po, kagabi pa namin na-timbrihan ito, pero kagabi kasi ang timbre ng NBI sources ng reporter namin, at least yung reporter namin, is wag mo nang ilabas yung mga pangalan. So with that with that condition as of last night, there was nothing to release kasi they didn't want us to talk about the victim or the alleged mastermind. So parang malabnaw pa, sobra. Sinabi lang naman namin na high-ranking government official. Nag-iisip na nga kami rito kung high-ranking, ilan lang naman yung high-ranking, Kasi marami naman tayong matataas na official, pero yung high-ranking, ilan lang yan. Well, high-ranking naman is relative eh. Depends on your point of reference. Naguhulaan na kami dito kung sino eh. Saka kung sino yung nag-set up. Pilipinas talaga, hindi naubusan ng story, no? And of course, the other story, maliban dyan, the other story that pertains as well to the Leviste Legarda family is yung announced ni Ombudsman Remulla kanina in a press conference, I believe, na nasa Ghost electricity. Nasa preliminary investigation stage na po. PI stage pa lang, PI stage. Preliminary investigation stage ang complaint ng plunder at malversation, I understand, 3019, RA 3019. I think that's malversation, graft and malversation case against Senator Loren Legarda and Congressman Leandro Leviste. Again, PI pa lang po ito. They are investigating kung merong probable cause and kung merong reasonable possibility Certainty of conviction. Yun, reasonable certainty of conviction. Bago nila, kung sakali, i-move forward into the filing, kung sakali, the filing of criminal case. So, yun. Ang mangyayari lang yan sa preliminary, hindi natin alam na nagpa-fact-finding siya, Hindi sinabi yan, Okay. Ang umpisa niyan before the preliminaries, yung fact-finding na ginawa nga nila kay former Speaker Martin There you Romualdez, hindi natin alam na nagpa-fact-finding, Yung announcement nila ngayon, nakakita na sila ng kaya may preliminary investigation na. Pasasagutin na yung mag-ina, plus Alfonso Cusi, kasama siya. So, hindi pa namin alam yung detalye kung ano exactly, which one, kasi marami-rami yung cases na iniimbestigahan din nila Sharon Garin, di ba? Involving the franchises of Leandro Leviste, the solar franchises. Yeah.
Ito po ay supposedly tungkol doon sa allegation ng ombudsman na yung Solar para sa Bayan, SPBC, na franchise na grinant ng Congress kay Leandro Lebiste, again in 2019, flinip daw niya, di umano, flinip daw ni Lebiste at binenta kay Meralco in, I think, 2022. Yun ay understand yung allegation. On the other hand, ang sinasabi po ni Congressman Leandro Lebiste in previous interviews, these are in previous interviews, not in current interviews. Ang sabi ni Lebiste, ang Solar para sa Bayan or SPBC franchise is separate and distinct. Iba raw yan. Yeah. Doon sa SPNEC, yung Solar Philippines New Energy Corporation na kanyang binenta sa Meralco. Yun daw SPNEC, a separate and distinct company daw yan, ay binenta, yan ang binenta sa Meralco. Hindi raw yung SPBC, Solar para sa Bayan franchise. Hindi raw yun ang binenta sa Meralco. So yun po yung paghihimay ng dalawang magkaibang panig at yun po yung pagtatalo nila. Kasi nga, sinasabi ni Ombudsman, nag-flip si Lebiste ng SPBC para kumita. Yun ang Hindi allegation. pa klinaro yan natin kay Sharon Garin. I don't remember lang kung ano yung paghihimay niya yung dalawang kumpanyang yan. Kasi sinabi nga niya, marami daw yung mga franchises na kinuha at flinip. Yun yung tinitingnan nila. It's not just one actually. Kaya hindi ko alam, I think tama yung sinasabi ni Lebiste na ibang kumpanya yung kumuha ng maraming franchise. Hindi ko na matandaan yung interview natin kasi in-interview ko rin siya separately. Klinaro din niya. Pero alam mo naman pagdating sa mga kuryente, medyo technical yung mga ano niyan Medyo lumulutang-lutang tayo sa ulap My understanding as well, medyo magkaiba yung goals ng dalawa. Yung SPBC is to establish microgrids in remote areas of the country, mga microgrids, maliliit na grids, maliliit na power grids sa mga lugar na medyo liblib. Yun po daw ang pakay ng SPBC versus yung pakay daw ng SPNEC, yung Solar Philippines New Energy Corporation, which is to establish medyo malaki-laking grid parang isang malaking grid or at least a bunch of grids that make up one whole at hindi siya yung microgrid all over the country. So yun daw ang kaibahan ng dalawa. Again, this is up for debate and discussion. Ngayon yung clarification. Yung tanaw ba yung sinisingil ng DOE kay Leandro Lebiste na 24 billion is for failure to meet contractual obligations under SPBC. Ito yung Solar para sa Bayan franchise. Di ba? Yan yung yung SPBC. Yan yung failure to deliver. I forget what they call it. At marami-rami daw yan Oo, kasi microgrids di ba? It's not just one yung flinip. Natatandaan ko last year pa sinabi yan ni Ombudsman Remulla Nung pumutok yan, sinabi na niya ganun-ganun na lang, kukuha ka ng franchise tapos i-flip mo. Siya unang-unang natatandaan kong gumamit nun in public that word flip. Flipping the franchise. Para kang scalper sa concert. Yun, madali-daling maintindihan yon. Na kukuha ka ng ticket, bebenta mo pagkatapos. Although, di ba tinanong natin I think we asked Sharon Garin about it. May law ba against that? Well, if it's a franchise, you cannot Yung just flip flipping. it without congressional approval. If it's a franchise Yun granted yata by Congress. Kailangan i-clear mo. If you got it, it's a franchise Because a Kailangan franchise is i-clear mo. granted to you as a company by Congress as a legislature. Yun, So, may ganun yun. Kailangan natin ng learned tayong dalawa. Medyo kulang yung natin. So, yun. Ito po Tungkol yung dyan sa kuryente, tungkol sa kuryente. gagawa natin. Yung rules hindi ko kabisado yung mga batas dyan sa electricity. So, ito Kasi po yung mga medyo bagay-bagay halo-halo na na yan, kailangan namin kasama na klaruhin dyan pa. yung SEC. Kasali na dyan Di ba?
Anyway, we're trying to get hopefully we can. We're trying to get Miko Clabano from the Office of Ombudsman. Yeah. And also si Leandro Lebiste, of course, to talk about his side of things. But of course, we're trying to get first si Miko Clabano to para mas masustansya naman yung Kung ano exactly yung oo, sinacharge. kung ano yung charges before we talk to Lebiste. Para Oo. okay. Oo nga. Pero before that, we go to our first guest today. We have Senator Ping Lacson, Yeah. who now joins us. Yeah. Magandang hapon po, Senator, and thank you for joining us this afternoon. Yeah, Ed, magandang Hi, tanghali. Senator. Saka kay Ami, magandang tanghali rin. Hi, Senator. Thank you for joining us. Teka, may ito. Yes, I'm here. Okay. Senator, simulan ko po dun sa pinaka-obvious. Ito pong si Alan Peter Cayetano, sinasabi niya na hindi raw siya humihingi ng ceasefire. Yun po yung kanyang yun ang, hindi paramdam diretsahan siya sabi na wala siyang hiningin ceasefire at all. That is after you said na matapos mo makipagbardagulan, hihingi ka bigla ng ceasefire. Your reaction po? Well, I'd rather believe my colleagues in the majority bloc, kasi kakokus lang namin last Wednesday. Actually, last week pa yan. He approached at least 5 of my colleagues sa majority. So, pero hindi namin napag-uusapan, informally lang. But last Wednesday, after aming session, nag-caucus kami doon sa office ni majority leader namin, si Mig Subiri. At yan ang unang-unang topic na diniscuss. Ano raw ang gagawin? Kasi nagsabi nga na kung pwedeng magtrabaho na lang muna, wag na lang muna itong, in so many words. So, pagka sinamap mo lahat yung sinabi, ceasefire yung humihingi. Now, it's up to him. Kung dinideny niya, nag-react nga yung aking mga kasamahan, gusto nila raw na magsalita para pabulaanan kasi lumalabas, ang pinapalabas ni Senator Alan, yung mga kasama ko pa raw ang humingi ng ceasefire. But to be fair po, I understand that when you started talking about yung investigation, when you started talking about a ceasefire, wala naman kayong binabanggit na pangalan talaga na diretsahan na si Alan Peter yung tinutukoy? Wala nga. Kaya nga, biglang nag-react. Wala akong sasabi. Sinabi ko lang na ceasefire my foot. Well, nag-react siya kagad. Baka naman hindi kasi ginamit yung salitang ceasefire nung in-approach yung 5 mong kasamahan, Senator. Well, yun ang ginamit na word nung nag-caucus kami, nung piniresenta sa akin, ano raw ang gagawin. Ang unang tanong ko, may sincerity kaya yan? O lumalabas ngayon, sinagot na ni Senator Alan yung tanong ko kung may sincerity ba yung kanyang panawagan na ceasefire. Kasi kung sincere ka, sasabihin mo, aaminin mo, o nga, para makapagtrabaho na kami, actually nag-usap-usap kami, hindi flatly denied, So doon mo makikita kung ano yung tinanong ko kung sincere ba, hindi nga sincere. Pati yung pati yung kay Senator Erwin Tulfo kasi nakapagpahayag si Senator Erwin na nakikiusap yung minority na wag nang ipurso yung flood control hearings ng Blue Ribbon Committee. Pero nung na-ambush interview naman si Senator Alan, ang reaction niya agad, do you believe them? Yeah. So, ganun din ang pattern. So matutuloy yung we understand nag-forward na kayo ng information about yung tagig sa ombudsman. Pero magkakaroon ng parallel investigation ng Blue Ribbon. Tama ba yon? Yes, wala namang masama kung i-schedule ni Senator Erwin. Pero nung Tuesday nga, tinon over ko doon sa Office of the Ombudsman. Actually sa office namin sila nagpasyal, yung Assistant Ombudsman ang nagpunta doon. Para ma-present Miko namin. Clabano? Hindi si Assistant Order Ombudsman Clabano. Yung head ng kanilang investigation actually, yung nandun. Kasi siya yung in charge ng fact-finding investigation. Kasi hindi naman agad-agad preliminary investigation kung magsagawa ng
ng investigasyon ng ombudsman. Dadaan at dadaan yan sa fact-finding. So doon ko over lahat ng materials, lahat ng dokumento, pati yung affidavit, naandoon. So, at tuloy, pinresent ako sa kanya yung kung in a briefing, yung sa PowerPoint, kung ano yung mga nilalaman. Pati yung mga photos na ginamit na paulit-ulit, pati yung mga progress billing, pati yung vouchers, pati yung kung sino naka-sign off doon sa para mabayaran, lahat kumpleto na doon. Sir, I know I know that syempre it's all under investigation. You already submitted the pieces of evidence and there of course you would have some limitations as to what you can divulge. However, syempre ang interesado yung mga tao is how are you able to connect directly, for example, the legislator with the ghost project, kasi that's usually the most difficult part of making, that's the most difficult part of connections madaling hulihin yung kontratista at yung DPWH, pero yung kung meron mang pagpoporsyento yung proponent o yung legislator, yun ang medyo mas mahirap tuhugin. Tama yun, Ed. Yun ang challenging doon. Pero nakapaloob na doon sa aming mga turnover na mga pieces of evidence, documentary, testimonial, yung money trail, ika nga. Yung mga pinagdaanan from the contractor or contractors, kung sino yung pinagbigyan, kanino dadalhin, pagkatapos saan nahantong. Nandun yun, pero I'd rather not divulge kasi medyo sensitive yung information na yan. We will leave it up to the ombudsman na i-evaluate nila sa kanilang fact-finding at kung ito'y papasa para magsagawa sila ng preliminary investigation, I'll respect the ombudsman to do that. But you see your evidence, sir, you see your evidence as going all the way up to the legislator? Did I get you right? Alam mo, galing na ako doon, Ed, Di ba nung nag-privilege speech ako, tapos nagkaroon ng pagdinig yung Blue Ribbon, alam ko na yung kung ano yung magko-constitute ng mga material evidence patungo doon sa, hindi lamang sa preliminary investigation, kundi yung sa tinatawag nilang threshold na reasonable certainty of conviction. So sa palagay ko, sa assessment namin, kasama yung aking legislative staff, pinag-aralan ng legal implication, mukhang magaang na makarating doon sa threshold na yon. But again, it's up to the ombudsman to evaluate kasi may proseso yan at sila yung mas nakakaalam kung abot yung threshold na yon. So kung abot yung threshold, necessarily, they will file the information sa Sandigan Bayan. Senator, we're talking here about ghost projects, no? Ang sabi ng Cayetano Camp, saan bang mga lugar yan? Exactly yung sinasabi ninyo. Nandun din sa sinabit namin. Kasi ang binigay namin sa ombudsman, kompleto na yon. May contract ID, mayroong mga photos, may geotag, may grid coordinates. Kaya yung tinatanong ni Senator Cayetano, sa ombudsman niya nasagutin, ang ombudsman na yung sasagot pag pinatawag siya kung nasaan yung mga lugar na yon. Katunayan, kanina, nagpa-release ako kasi nangingi yung Senate media na maski sample man lang. So nagpadala ako ng mga pictures doon na ginamit mismo. Tinan-over namin mismo sa ombudsman. At doon, kitang-kita, 4 na contractors, pinag-share nila isang photograph. Ang ginagawa kasi, tapos na yung proyekto sa malayong lugar, ibang lugar, So, i-recycle yung photo para sa iba namang proyekto na ginagawa para makapag-progress billing or makapag-final billing. So, kung hindi ko itong proyektong ongoing o yung katatapos lang, bakit siya hihingi pa ng photograph doon sa proyekto na natapos na nung nakaraan? So, yun ang isang scheme na ginagamit na sa tingin namin, nung kinukumpare namin sa Bulacan, doon sa sa Occidental Mindoro, mukhang ito yung ina-adapt ng template ng mga district engineering offices sa buong Pilipinas. Hindi naman siguro lahat, pero ito na yung para nasundan nila na magaang silang makapag-sumiti ng tinatawag na clearing materials o clearing documents para makapag-progress billing at saka makapag-final billing. So,
Yun, kaya ko naman pinalabas yun. Hindi na nila pwedeng doktorin yun o remedyohan. Kasi matter of record na yan eh. Andyan yan sa nasa DPWH na, Nasa saka bit na. nasa website naman eh. Mhm. Madali matukoy eh kasi ang ginagawa, yung iisang photo na pareho yung grid coordinates, pareho yung geotagging method na ginamit ng DPWH, ang pinapalitan lang yung petsa. Madali makita kasi sabi ko nga pati yung anino ng poste pareho eh. Kaya madali makonclude na one and the same photo. Imagine yung photograph na yun gagamitin 4 na beses. Ng iba't ibang contractor to So ibig sabihin talagang may collusion na. Kasi how could one contractor conspire with another contractor para magamit yung photo na pinangbayad na ginamit para mabayaran yung nakaraang mga proyekto sa panibagong proyekto. Ang ibig sabihin, ang nagmamanjubra na ito, yung District Engineering Office na. Of course, in collusion with contractor kasi sila na yung nagsasagawa lahat ng scheme, ano? Mhm. Mhm. It does make you wonder, sir, kung bakit at a time na lahat may cellphone, hindi man lang kumuha ng bagong picture kahit parehong project. Ayun na nga, Ed. Di ba, nung tatandaan ko yung privilege speech ko, ang description ko, trabahong tamad eh. Oh. Mabait-bait pa yon, Senator, trabahong tamad. Mabait-bait yun. Pero Senator, tanong ko lang, kasi may mga environmental groups, tinuturo din yung paligid ng Laguna de Bai, along Taguig, yung sa may C6, tinuturo nila ang dami daw dong reclamation project na mukhang pinalalabas daw na flood control. Kasama ba yan sa Exactly. naimbestigahan nyo na o balak nyong imbestigahan? Kasama yan. Diyan kami nakakita ng maraming ghosts. Just sa lecture development, yung reclamation, pero Okay. pinapalabas Yes. sila para makapagpondo. Kasi yung reclamation dyan, walang permiso, walang permit. Yes. Kasi kapag ka LGU initiated, dapat hingi ka ng permit sa DNR kasi nga may environmental concerns, ano? Ngayon, kung ito'y private proponent, private sector yung proponent, at makipag-partner sa LGU, ang kalakaran dyan is 49% sa private contractor, 51% sa LGU. Ni isang permit, wala talagang nailabas. And we have, meron kaming resource person o meron kaming testigo na sinasabing yung ibang pira-piraso dyan napatituluhan na, if not pinapatituluhan. Now, kung sino, yun ang pinupurso namin. So, papunta kami doon. Dahil ito, hindi lamang ito usaping flood control projects o ghost, kundi malaking usapin pa ito kasi ang laki na talaga yung natatambakan dyan. Yes. Na hindi naman talaga reclamation. At marami nagrereklamo kasi nagbabaha eh. Kasi nga, nagtambak. Tama yan, C6 yan eh. Merong portion dyan na may lupa. Ang description nga ng aming testigo, pagka hindi high tide, pagka may tubig, yung lupa, nagiging kangkungan. Pero pag natuyo yung tubig at lumabas yung lupa, tag-init sa dry season, taniman ng melon. So alam ng mga Taguig ang ginagawa dyan sa reclamation na yan. Pero dahil hindi naman yung funding nanggagaling sa GAA dahil slope protection ang description. Meron pa kami natuklasan na hindi lang isang kaso na magkaibang iisang proyekto, no, iisa description, iisa lokasyon, pero 2 beses pinondohan. So ang sinigurado ko, sabi ko sa mga staff, hindi natin makukonclude na ghost ang isa dyan kung halimbawang oversight lang yan, nagkadoble, na hindi naman ginastos yung 100 million. Pero lumalabas, nakuha namin yung mga dokumento, parehong pinondohan yung iisang proyekto ng tigwa 100 million. Meron pang kaso, yung Taguig River, mahabang span yun yung Taguig River, slope protection, na may overlapping. For example, kung 100 linear meters yung isang span, isang phase, siyempre may funding yon. Pero sa susunod na phase, yung karugtong, yung overlap yung say 10 linear meters, kinumpute namin yung cost ng bawat linear meter nasa mga 481,000 pesos. So kapag nag-overlap ka sa pagitan ng 2 span lang ng 10 meters, right away, nanakawan mo yung gobyerno ng 4,800,000 pesos. Kung inulit-ulit mo yan,
papalo ka na namang ng tens of millions, if not hundreds of millions. Yun ang mga modus operandi. Kaya nga, ang sinabit namin, 5 case studies. Ang tawag namin, 5 case studies ng Taguig, flood control or slow protection na projects. Tuloy-tuloy yung reclamation doon. Actually, Senator, kasi dumadaan ako doon, pumupunta akong Taytay. Matitiaro ba tuloy-tuloy. yun? O kaya meron ba kayong matatanungan na government agency na ipatigil muna? Tuloy-tuloy yung reclamation doon. Nawala na yung lake doon Hindi mo na makakita halos. Hindi, ginagawa namin yan. May coordination kami sa PRA. Nagko-coordinate kami sa mga concerned agencies. Tinatanong nga namin bakit hindi napipigilan. Ang sabi nila, Yes. magaling mangharas si Senator Alan pagka may mga committee hearings, pinapagalitan yung LLDA, papagalitan kung sino yung ahensya. Parang wag na mag-question. Pero sila, conscious sila na meron talagang violation doon. Ngayon, panibagong kaso yan kung halimbawang nagawa ng paraan na patituluhan. Kasi may mga named individuals pa nga na may mga claims dyan Parang dinadaan na sa tax declaration or whatever. Pero pati yun, nasa pawa na. Parang nawala na rin sila ng karapatan doon sa mga areas na yun kasi nga may nakakuha na. At natuntun na rin namin kung sino yung kanyang, ang sabihin na natin, bagman of all bagmen. Kasi maraming dinadaanan yung pera from the contractor all the way up. We're getting there. At yung susunod namin itaturn over sa Office of the Ombudsman para mapabilis yung kanilang fact-finding investigation para matungo na kaagad doon sa kanilang preliminary investigation. Lahat na makukuha namin dokumento, itaturn over. May coordination na kami dyan. At kaninong umaga, tumawag si Secretary Vince Dizon kasi nagkataon, magkasama sila ni Lino Cayetano. Tinawagan ako, maaga nga sobrang aga At sabi niya, nagpe-pledge siya, sabi niya, Senping, ina-assure ko lang sa iyo, lahat ng cooperation ng DPWH, ibibigay ko sa iyo. Nagbigay na ako ng instruction sa aking undersecretary na lahat ng kailangan at sila nakapag-compile na rin ng mga similar cases. So madadagdagan pa yung mga case studies na ginagawa namin. Kasi manggagaling sa... Yun nga yung medyo natawa ako kasi yung pala sa DPWH pero silang sistema dyan na natatrack nila yung lahat ng mga photos na ginagamit na paulit-ulit. Sabi ko, dyan pa kami nagkahirap-hirap kasi nilalatag pa yung sa sahig. Mga litrato, minamano-mano. Yung pala naman, meron ng pala kayo sa sistema nyo na nasa computer na, kita na agad na ito nagamit ng ilang beses. So anyway, nandun na rin yan at lalo mapapabilis yung aming ginagawang research at saka investigative work para matulungan na rin namin yung ombudsman na mapaiksi yung period ng pagsasagawa nila ng fact-finding investigation. Pero sir, are you looking at any particular timetables when you talked about this with the ombudsman? Ang sabi ng assistant ombudsman na kung kanino namin na ipresenta, sabi niya, if only that nagte-training siya, meron siyang crash course ngayon sa mga abogado, yung kanilang mga na-hire, kasi kanya-kanya, may forensic, merong civil, parang sa civil engineering, lahat kanya-kanya para mas madali nga naman. Actually, na-experience na rin sila dahil yung sa Bulacan, inisa-isa nila daw yung pinuntahan yung mga lugar na inimbestigahan nila. So medyo gamay na nila kung paano mag-imbestiga ng flood control anomalies. So ang sabi niya, in 2 weeks, as of last Tuesday, gagraduate yung 100 na yon at ipo-full time nila ito. So give or take, kasi nandiyan naman lahat na yung dokumento, lahat ng mga ebidensya, hopefully, kung matapos nila in another 2 weeks after yung makagraduate, so papunta na sa preliminary investigation. Yung preliminary investigation, kung kompleto ebidensya, mabilis lang yan kasi papapalin mo, pagsasamitin mo ng counter affidavit yung nasasakdal, bibigyan ng 15 days. So yun, after makapag-file, submitted for resolution. And again, I will leave it up to the ombudsman to evaluate kung aabot ba sa threshold ng reasonable certainty of conviction yung lahat ng ebidensya na naipresenta namin. At yung mahagi pa nila kasi mag-i-issue sila ng mga subpoena dosis tecum at saka yung mga witnesses na mag-testify din sa kanilang preliminary investigation.
Sir, mukhang umabot na sa point of no return yung yung kiskisan ninyo with Senator Alan. Well, it has gone beyond that, kasi ito, usapin na ito ng corruption usapin na ng accountability. Nagsimula sa ganon. Dahil nung nag-insinuate siya, inattack niya yung aking integrity, yun ang hindi ko talaga mapalampas. Alam mo, Ed, Ami, dalawa yun Pagka ang inattack mo guilty, ano yun stand down yun, tatahimik yun, makipag-usap, hanap ng katapat, Negotiate. makikiusap, baka pwede wag na natin palakihin to. Pero pag inosente, yung inattack mo, tulad ako, I will stand my ground and I will fight back. At kung yun ang babato sa akin, malinis, wala akong may babato sa kanya. Pero kung anong babato sa akin, maraming putik, maraming kasalanan din, humanda siya. Talaga hindi ko siya titigilan. Mhm. Pero Kasi sir, ready talaga ako makipag-bardagulan pagdating sa mga anomalya. Di maghanap din siya kung ano yung makita niya. Siya nagsimula Alam mo, hindi naman ako kumikibo. Ang katapat niya noon, si Senator Erwin Bakit dinugto na yung pangalan ko na nagdoble yung salin ko? Kinuray ko pa nga siya Hindi nagdoble, nag-quadruple nga. Pero anong masama? Kung umalis ako sa gobyerno ng 2022, tapos yung taxable years ko nga na 2023 and 2024, na ipinal ko ng 2024 at saka 2025, talagang sapat yun na nag-commensurate doon sa aking dineclare na kinita. Kasi ayoko mandaya sa biyaya. Sinasabi ko nga, may mga nag-advise nga sa akin, wag, sayang naman kasi 10.5 million yung binayaran ko ng para sa 2023, taxable year 2023, noong nag-file ako ng 2024. Sabi ko, kesa sumakit pa yung ulo ko, 5 years from now, pwede ako habulin dyan. Bayaran ko na lang, total, kumita naman talaga ako at saka lehitimo naman yung pinagkakitaan ko. Bakit ko kailangan itago? Kasi sinasabi na nag-advise sa akin nanakawin lang yung mga taxes natin. At sabi ko, hindi bali na. Ang importante, wala akong sakit ng ulo. that's a very familiar I mean, ang daming taong gumagamit ng ganung nakawin lang naman yung pera. Kasiran, yes. Yung logic nila. But sir, I hate to bring this up, pero I'm sure you're also aware of this. Sooner or later, somebody's going to say na, naku, yun na naman, pinupuntiran na naman ang minority. Kung hindi si Alan Peter ang kakasuhan, for example, si Ombudsman kanina, in-announce naman ng plunder preliminary investigation against Loren Legarda. So you're looking at two other minority senators who are facing criminal charges na significant, maaari maging non-bailable kung sakali matuloy. It's going to be painted with the political color as well. Well, Ed, alam mo, kay minority ka, kay majority ka, kung may maibabato sa iyo, wala kang magagawa. Ngayon, kung minority ka, wala namang maibabato sa iyo, wala maibabato sa iyo, di ba? Ganun lang siguro kasimple yun. Kasi yun ang narrative nila na political ito, kasi minority kami. Sa kanya na nga nanggagaling yan, kay Senator Alan yung ganyang naratibo. Yan ang kanilang depensa. Hindi pwedeng gamiting depensa yan in a court of law. Ang ginagamit lang depensa sa court of law, ebidensya. Hindi pwede yung politically motivated yung kaso ko. Hindi mo pwedeng gamitin sa korte yon. Sa politika, magagamit mo yon. Paano kapag nag-umpisa yung Blue Ribbon dyan sa flood control issue na yun sa Taguig? Will you invite Senator Cayetano para, siyempre tatanungin siya kung may mga question kayo, iimbitahin ba siya? Hindi, ex officio siya Karapatan niyang mag-attend doon Kasi in the same manner na hindi kami makapag-compel ng members ng House of Representatives dahil sa interparliamentary courtesy. All the more, na kung kasama namin, wag naman namin imbitahin para iuupo namin sa resource person sa chair, Siyempre, ex officio member siya, minority leader, di magtanong siya doon sa mga resource persons. At ito yung isang apprehension ko kasi katunayan kung isasalang yung Taguig. Sabi ko na kay Senator Erwin, isi-share ko sa kanya yung lahat ng materyales pero hindi pwedeng lahat-lahat kasi baka maharas yung mga resource persons. Kasi nung nakausap namin, yun talaga yung kanilang malaking reservations na kung sana wag kami munang lumabas publicly. Kasi malaki talaga takot nila. Dahil ito pa isa Ed, kung ang isang employee ng City Hall
No? Like, hindi naman talaga ordinary employee, may katungkulan. Nakapagpatalo sa casino, sa isang casino pa lamang ng 510 million pesos over a period of 14 years from 2014 hanggang 2026. Net loss yun, hindi kasama yung winnings niya. Net loss. Ibig sabihin yun talaga natalo sa kanya. Pagka ganun kalaki, yung naipapatalo ng isang, I don't know if I can describe it as a minor functionary, pero sa kanyang posisyon, ano pa yung nasa principal? Isipin mo, hindi naman siya yung principal, makapagpatalo ka ng 510 million. Sabi mo na, okay, 14 years siya nagsusugal. Pero net loss yun ganun kalaki, ganun kalawak talaga yung corruption. Hindi ko naman sinasabing galing lahat sa flood control yung kinita o yung pinatalo nung official na yun sa Taguig City Hall. Pero, siyempre, kasi isa siya doon sa mga nabanggit na dinadaanan ng mga transaksyon Kasi alam mo sa Taguig, ang kalakaran, babagsak pa lang yung proyekto, may funding, naka-predetermined na kung sino yung contractor Ang mga na-identify namin contractor dyan, yung St. Timothy, St. Gerard, Kinadiskaya yon. Top Notch, yun yung kay Yumir Villanueva. Mga familiar names ito Tapos, yung isa, yung Korchek, meron yung Tuchar, meron yung DAL, as in DAHL, meron yung UESO. Ito yung mga na-identify na sasabit na rito based on our findings sa research namin. Kasi sila yung mga contractor na kung saan na-sign off pati yung mga DPWH officials na nakapirma doon. Yun, actually, sabit na yun Kasi documented Nakapirma sila sa hindi naman dapat pinirmahan kasi hindi nga tapos or hindi talaga nagawa. Pero pumirma sila. So, medyo matibay na siguro yun. Katulad din nangyari kina Bryce Hernandez, hindi ba? Nagpirma sila doon sa Ghost Project. Mag-per-session, saka plunder ang pupuntahan mo doon. So, ganun din dito. Parang deja vu nga nung nire-research namin ng aking mga staff, parang pamilya. Kasi nga ang namin is been there, done that Kaya nga confident kami na yung turnover namin sa Ombudsman sapat para umabot hanggang Sandigan Bayan. Senator, pwede bang ma-request si Senator Alan Peter kung sakasakali lang na matuloy na nga yan? Pwede ba siyang pakiusapan na mag-inhibit dahil nga baka nga matakot sa mga witnesses kung sakasakali lang? Ang inhibition kasi, maski sa korte, sa mga huwes, talagang personal na decision yan Voluntary. Voluntary yan Kaya nga, baka naman pwede ma-request niya. Sa impeachment lang, marami na dapat nag-inhibit dun Sir, would you care to Wala elaborate? naman nag-inhibit. Would you care to elaborate on that? I won't mention names, pero yung iba doon, talagang pag pinakinggan mo yung mga tanong, para ka nakikinig sa defense panel Okay. Senator, isa na lang, comment lang kasi sabi ni Ombudsman mukhang nagdadalawang isip na daw si Ombudsman Remulla dahil hesitant daw yata si Manuel Bonoan to turn state witness. Ano po yung tingin nyo doon sa development na yon? Ako personally, based on the investigation that we conducted, kasi may testimonya si Yusek Bernardo noon, na lahat ng may mga alokasyon doon na 15% ang komisyon na dinideliver niya kay ating Secretary Bonoan. And out of the 15%, yung 25% binabalik sa kanya at yung naiwanan daw, nagpaparti doon yung delayed Yusek Cabral at si Bonoan. Tapos, sa mga nakalap namin na mga dapat ma-implicate si Secretary Bonoan, para sa tingin ko, hindi karapat-dapat na ma-discharge as a state witness. Kasi kung halimbawa mag-state witness, sino ituturo niya? Unless may tuturo siyang talagang medyo magugulat tayo lahat kung sino ituturo niya. Kasi kung ang pwede siguro mangyari na ito, pwede naman isang option. Pag kumakausap kami noon sa mga possible naming witnesses, na hindi namin mapapangakuan na po pwedeng umubrang pumasok sa Witness Protection Program o kaya ma-discharge as a state witness. Ang isang option is mag-plea bargain, lesser offense, mag-restitution. Yung ganon.
magkakaroon ng conviction kasi magpipili bargaining ka, plea bargain. aamin ka. Magpiplead guilty, magte-testify ka. Ang kapalit noon, siyempre, lesser yung yung bibigay sa yung prison terms, di ba? Yeah. Yun ang siyang option. Pagka kumakausap kami, ako kasi pag kumausap ako sa potential witness o kaya resource person, I'm being very forthright. Hindi ko pinapangako ng heaven and earth. Papangako mo na ito, kaya natin to. Kaya. Sinasabi ko yung mga options para sila yung mag-decide. Hindi ako namumuwersa eh. Pero alam din nila yung consequence kasi alam din nila yung hawak ko against them. Tulad si Yusek Bernardo, nakaapat na usap. At saka hindi ako lumapit kay Yusek Bernardo, hindi ko siya kilala. Siya yung humanap ng conduit papunta sa akin. Pero nung una, tinatansya niya kung ano yung alam ko. Alam ko eh, kasi hindi siya, nakaklam up siya eh, nagbibigay ng konti, pero bitin-bitin. Noong naging impatient na ako, I think that was the fourth meeting, inabandon ko na siya, winokot ako na, sabi ko sa mga staff ko, bahala na kayo dyan, wala akong mapapala dito. Tapos, binigyan ko na siya ng isang magic word, sabi ko, matagal mo na akong binobola, pinagpapasensya kita. Sikat na sikat ka nga sa Diamond Hotel eh. Doon na siya nagulat. Nung paalis na ako, tumawag na yung conduit na namin. Sabi niya, Sen, ba't mo naman iniwan? Sabi ko, binobola ako eh. Hindi, sabi niya, sasabihin na raw lahat. Doon na nag-start. When he said, sasabihin na lahat, true enough, sinabi niya talagang lahat. And I also told him all the consequences na ito yung mga options mo. So ngayon, andyan naman siya, di ba, tinanggap naman siya bilang state witness only doon sa mga kaso na pinapaloban niya. Kung may lalabas na kaso na nasa labas nitong kanyang tinatestify at na-implicate siya, that's his own lookout. Sinabi ko rin sa kanya yon. Ang implication kasi, ang pagkakaintindi lang naman namin, mga hits, kailangan daw yata si Bonoan to testify against Martin Romualdez. Meron ba kayo nakita ganon sa pag-iimbestiga sa kanya na ang patutunguhan si former speaker? Wala. Actually, ang pinakamalapit lang yung mga allocables kasi siya yung parang nag-author niya. Noong panahon namin, wala naman yung mga allocables eh. Noong bago ko umalis. Nagulat niya ako pagbalik namin, meron tinatawag na allocables. Yun yung parang creation o parang yun ang ginawa ni Secretary Bonoan. Sabi niya, leadership fund ang tawag niya pa, hindi ba? So, yun. Ang pinakamalapit kasi, siyempre, pagka congressman ka o senador, may mga allocables na tinatawag. Whether or not ma-release o ma-convert ito sa actual na GAA, funding sa GAA, that's another matter. Kasi pag sinabing allocable, sa NEP pa lang yun eh. Ibig sabihin, sa NEP pa lang, naka-insert na yung pondo ng mga ilang kongresista o ilang mamabatas. Now, depende sa kanila kung may papasok nila yon all the way hanggang BICAM, hanggang sa ma-submit o ma-enroll yung bill ng GAA, yung General Appropriations Bill, at nandun yung kanilang portion ng allocables, pagalingan na yon. Doon nga nagsisimula yung problema kasi parang na yun eh, pag allocable ng congressman, parang kanya na yun eh. Tulad dito sa Taguig. Hanggang ngayon, hindi naman dinideny ni Senator Cayetano. 2025 GAL pa lang, meron siyang 6.795 billion pesos. Tapos yung total naming nakita, from 2020 hanggang 2025, umabot na yung Taguig na, hindi naman kalakihan Taguig eh. 14.4 billion pesos. So, ang karamihan doon, kung hindi sa Taguig River, slow protection, doon sa reclamation na pinapalabas nila is slow protection. Slope. Sir, pahabol lang. Of course, I do realize that you probably don't want to speak about the details kasi nga the investigation is pending and you don't want to reveal too much. But on the other hand, I'm sure... Baka ma-preempt. But on the other hand, I'm sure that everybody's also curious na maybe you could give us an idea what the nature of the evidence could be that would implicate or link Senator Cayetano to the ghost projects. Well, I can only say na meron yon. Okay, but no details. You'd rather not give any details yet. Yes. Okay, sir. I understand. Nagbabakasakali lang ako. Document and testimony, Senator. Basta meron Both yon. document. Basta meron.
Oh, sige. Tapos sir, and then moving forward, wala nang there's no turning back. Do I get that right? There's no turning back. There is no Treaty of Versailles or there's no Ceasefire, no may ceasefire. na nga. And, No DMZ. Ami, this is no longer about personal feud or friendship. This is about accountability. Kasi nung na-discover namin ito, paano mo pa atrasan, nandiyan na yung maliliwanag na ebidensya. Maski pa magkaayos, medyo mahirap na para sa amin. Hindi ako papaniwalaan ng mga staff ko. Hindi ako papaniwalaan ng mga kinausap ko, mga testigo. Paano sila maniniwala sa akin na ininegotiate ko lang pala? Sabi ko nga, it has gone beyond personal friendship or personal feud. Wala na yon. Burado na yon kasi accountability na ito. Issue na ng corruption ito. Na pandarambong na ng kaban ng bayan ito ang usapin dito. Hindi na yung personalities. And Alam mo, Ed, yes sir. Ami, di ba alam niyo naman, hindi naman lingit sa kalaman niyo. Matagal na ako lumalaban sa pork barrel. First term ko pa lamang, hindi na nga ako tumanggap niyan mulat sa pool yan na yung aking advocacy. Tapos ngayong naandito ako sa ganitong situation, naparetire na ako sa politics last term. Ngayon pa ako magpapakasira na makipag-bargain o kaya mako-compromise. Hindi ko gagawin yon. Okay. Paano kayo, Senator, pag nagkikita kayo ni Alan Peter dyan sa Senado? Hindi ba kayo nagkakasabay sa elevator o kung ano? Hindi. Paano yung interaction? Curious lang kami. Siguro mga 1 second lang yung magkakatinginan tapos wala na. So nagkakasalubong pa rin kayo? Hindi, pag magsalubong, siguro ang tinginan namin, hindi tatagal ng 1 second. Alis na yung ganun lang. Kasi wala na parang, yun nga sinasabi ko, he crossed the line. Alam mo, lahat naman tayo, meron tayong baseline, di ba? Pag kinross mo na yung line na yan, wala na yan Alam mo, hindi naman niya dapat ngayon, sinasabi niya, hindi naman daw sinasabi na may katiwalaan ako. Nung sinabi niya nagdoble yung aking salin. Ba't hindi niya sinabi noon yun? Ba't ngayon niya lang sinasabi yun? Nagme-make amends siya na hindi. Maliro yung aking dinig doon sa kanya mga sinasabi. Mahirap na magsalita. Wala ba nag-attempt sa mga colleagues nyo na mag-mediate? Wala ba nagsasabi, oy, bati naman kayo? Wala bang ganon? Hindi, yun na nga yung sinasabing mag-ceasefire. Parang opening yun ceasefire. Ang unang tanong ko nga, nung na-bring up yun, may sincerity ba yan? Yung offer na yan? Siya na rin na sumagot kasi agad-agad, dininay niya flatly. Tapos tuturo niya pa yung mga kasama ko, sila raw nag-approach sa kanya para magsadya. Bakit siya lalapitan ng mga kasama ko sa majority na mag-ceasefire? Wala naman siyang damage na ginagawa sa amin, pigtatawanan nga siya Yung mga manifestation niya sa floor, pati yung kontrasona niya, pigtatawanan nga siya lang ng mga kasama ko sa majority. Hindi nga kami nakinig Nagmerienda na lang kami sa lounge Okay. 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 Sige sir, we will let you go so that you can enjoy your weekend. Thank you. Or what Thank is you. left of it. Maraming salamat, Senator Ping Lacson. Thank you for joining us. Thank you, Senator. Need to take a break. We will be right back. This is the Story Conference Group or the Storycon Group. We've got developing news in the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao, and of course with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star, and Rol Llamas joins us in spirit. Mukhang naipit sa traffic si Ronald. It's a Friday and it's raining. And sabi ko nga, it's a payday. So, there you go. Anyway, happy weekend sa inyo at sana hindi kayo maipit sa traffic. Pero Ami, what do we expect to see on your headlines tomorrow? At least your front page tomorrow on the Philippine Star. Yan na nga, yung investigasyon ng ombudsman at saka nga yung iskandalo. Pinatawag na ng NBI, isasubpoena daw ng NBI si Leandro Leviste
over that sex story. Sino si Jing Paras eh? Yeah, he was also mentioned, I understand, in the mentioned by the I don't want to call him the broker by the person who was I'm looking for Brokerage. a proper term. Brokerage. Maybe broker nga is not the right term, but anyway. Sinabi ng pimp eh, you want to be accurate Ay, about ay, ay. it. It's sex eh. Ano ka ba naman? Yun ang accusation. Okay. Merong pimp, merong nag-frame up. Di umano'y pimp po, yan. Attempted ha. Puro po yan, akusasyon lang ha. Puro akusasyon yan. So iniintay natin kung ano magkakalinawan. So teka, nag-invite ng NBI o papatawag pa lang? Papatawag daw. Papatawag eh. Tapos na araw ano. Papatawag daw nila si Leandro Leviste. But you know how that goes ang mga patawag na yan, that's not mandatory. It's only by invitation So Ang you're not NBI yata is mandatory, di ba? Di ba, Di ba mandatory? I'm whether not sure. it's PNP or NBI or any law enforcement agency, they can ask you to give your side, but they cannot compel you to appear. Only the courts can do that. So if you fail to appear upon their invitation or subpoena, Waive. you're therefore waiving your rights to give your side in the investigation. Yan. But walang hindi ka pwedeng damputin for the investigation. That much is clear. That is why yung invitation ng NBI kay VP Sa Duterte hindi niya Yes. pinansin. Nagpadala siya ng abogado. Yan na nga. Ganun yun eh. So, ako nga, nasa pinan ng NBI dati. Kaya nga, yun nga lang, mawe-waive mo nga yung right mo to Yeah. answer. At Yeah. baka pag napunta yan sa korte, hindi ka sumagot, Yun baka yun. ikaw iparesto. Kaya mabuti pa, harangin mo na habang iniimbestigahan pa lang. So, Yan. yun. So ano po, ano yung galaw doon sa storya? Yung NBI officially announced na those details? Kasasummary lang sa akin. Summary pa lang na isosubpina nila. Oh, okay. Yun ang dalawang pangalan na nabanggit, si Leandro Leviste and Jing Paras. Silang dalawa yung nabanggit. Did your reporter speak of ano raw yung ginawa na Nino? Who did what? Wala pa. Yung istorya natin kagabi, kasi wala namang pinangalanan kagabi, Yeah. ang istorya, yung high-ranking official nga ng Marcos administration, sinubukan daw nga na i-frame up na subuan ng prostitute ng broker ng politician through this broker. Ay, sabi mo broker, di sabihin natin broker, sige na nga. Okay. Since we're in the habit now of using euphemisms, you know what they call that in espionage and in Sige. it's called the honeypot scheme. Honeypot. Yeah, Oh, honeypot scheme. It was typically used by the KGB and Soviet intelligence in the olden days of the Cold War. Papain sila ng beautiful lady hoping to bag a senior official of NATO or some other Western official. Kukunan ng pictures, kukunan ng unflattering pieces of evidence, typically video or photographs. In flagrante delicto. And Hindi lang KGB. Yung mga basta yung magkakaaway geopolitical enemies. And use that to to turn the official to their side so that they will become they will feed information under the table. So that's Yan. what they call the honeypot scheme. Parang a pot of honey para yung mga bubuyog ay Sige. lumapit. Siya. Tama ba? Bubuyog Alam ko na o tawag natin dyan sa broker. Siya. Si honey. Si Honey Potter. Alam mo, Ami, medyo mas corny ka. Sige, wag na broker. Si Honey Potter na lang. Ay, Diyos me. Wala bang kakampi rito?
Ayaw mo gamitin yung ano eh. Ayaw mo ng generic term eh. O sige, si Honey Potter na So lang. you one up me there. Parang, I surrender to you the crown of the being Wala si Ronald eh. of being the Nagpipilin. of being the terrible Nagpipilin tita. lang tayo ng kakornean. of being the terrible tita as far as corny jokes are concerned. Ayun, lahat naman yung mga binanggit kanina yun na yung kasama sa mga ano natin. Yung mga sinabi na, yung Dole daw handang i-defend sa korte, yung 85 wage increase, yan lang naman yung malalaki. Saka dagdag ko lang yung sa fuel price rollback. Oh yeah, Yung fuel, bababa, pero ang LPG, tataas. tataas. Madalong piso Next ata week. mahigit eh. Oo. So kung meron kayong empty na canister ngayon, bumili na po kayo ngayong weekend. That's per dahil kilo, ah. tataas next week. That's per kilo at 11 magkano ba? kilo. 11 kilos eh. Oh, so that's 22 pesos already. Oo. Plus actually plus Sayang yun eh. din yun. Oh. Mas malaki yung sa LPG. Yeah. Kasi maliit lang naman tong rollback na to eh. There you go. Oo. Ano yun eh, hanggang kerosene lang eh. Diesel 50 centavos, gasoline 80 centavos, and kerosene 230 Gasoline, medyo per malaki. liter. Hindi nung malaki. Ang tinaas yan this week 80. 6 pesos eh. Bababa lang 80 centavos. At least bumababa. Okay, but Konti lang. we still have to see how things are going to turn out this week kasi ano ba ang latest sabi ni Trump? I saw something last Iba-iba night. araw-araw eh. Kaya nga, Meron it's- na daw agreement Yeah, with may agreement. Hamas. Oh, may agreement with Hamas. With Hamas. Sabi ko nga alam na kaya na Hamas yun? Ikaw talaga, oh. Kasi pag si Trump pa nag-announce, hindi natin alam eh. Meron na daw disarmament deal with Hamas. Medyo pantabulous yan, ha? Kaya nga, si Trump pa nag-announce eh. Kung Hamas ang mag-announce, medyo maniniwala tayo, no? Actually, kahit ang Hamas mag-announce, medyo mahirap paniwalaan. Oo nga. No, really. Tapos Saudi Arabia. Yung gusto mo, dahil tayo apektado, Saudi Arabia is setting up a maritime defense alliance. Para daw to with whom? secure the Red Sea. With whom? Red Sea, ha? Well, I guess, hindi ko alam. With Hindi ko pa nakikita yung detalye. Okay. Yung mga affected countries. Okay. Affected countries. Kasi yung Red Sea, yun ang tinitira ng Houthis Houthi naman. sa Yemen. Okay. Yeah. For those not very familiar with geography, okay, you have the Persian Gulf dito sa bandang norte. Yan yung Strait of Hormuz kung saan naiipit yung Mga langis. barko. So mga barko. Yan yung dito sa bandang norte. It's bordered by Saudi Arabia here in the south and then Iran in the Oman. north, Kuwait dun sa dulo, and then you have Oman here. Yung Oman. Red Sea na binabanggit ni Ami is further down south, sandwiched between Saudi Arabia and Yemen and I think Egypt ata. Basta, tinitira Egypt and- sila ng Houthi. Egypt and North Southwest and Egypt and Eastern Africa. Yan yung yung Red Sea going down at nandun sa pinaka choke point niya yung Yemen where you have the Houthis, tama? Houthis ba? The Houthi Houthis. rebels who are Houthis. supported of course by Iran and Iran. once in a while nagpapalipad sila ng mga missiles against shipping there. Now, the Red Sea would have been a good alternative sana for the Hormuz Strait closure kasi Saudi Arabia happens to have built already a pipeline from the middle of Saudi Arabia down to the Red Sea, some Red Sea terminals. So, pwede sang dumaan sana doon yung mga barko para hindi na kailangan dumaan ng Hormuz. Yung nga lang, nandun din yung Yan na nga. gatekeeper Si din ng Houthi. ang Houthis. Gatekeeper. Although mas maliit siya na, it's a much smaller force. Oh, smaller force. Much smaller force. Mas madali siyang i-neutralize. Tapos merong interesting nagpa-advertise sa amin ngayon yung Oman. I think it's the embassy. At yung message nila is they're disappointed na hindi nagtumatalab yung security umbrella ng US sa Gulf States. Oh, definitely. Sila tinitira ng Iran eh. Ay, yung Kaya US bases nga, it's an tinatamaan eh. interesting ngayon lang sila nagpalabas ng ganyang statement. US bases nga, tinatamaan eh. How much more the entire Oman, for example, or Qatar. Diba? Or UAE. Kaya
Kaya it's not working, sabi nila, hindi naman daw existential threat. Iran is not posing an existential threat to the Gulf states. Merong ganong sentimiento na hindi yata kami napoproteksyonan itong namin. The Nung dapat supposed magpoprotect sa umbrella, amin. the supposed umbrella provided of protection provided by the By the US, is not anymore as efficient as it would have been kasi now they're facing Oo. the threat of drone warfare. It's Sila much cheaper. ginagantihan. It's much cheaper Oo. and it's more numerous than Scud missiles. Oo nga. Tanda mo yung panahon ng Scud missiles ng Iraq, di ba? Yeah. Oo. Before pinagmamalaki ng US yung kanyang Patriot missile system versus the Scuds kasi you have so few Scuds na naman and you have so few Patriot missiles, so madali siyang i-1:1. But now you're looking at drones, you can't afford to use Patriot missiles against drones. Una, ang bagal Saka niya. ang dami-dami, no? Oo. Ang Drone dali-dali swarms yan mo makagawa ng drone. So easy to deploy them. Ang laki-laking negosyo niyan ngayon sa defense industry, global defense industry. Yan ang isang napakalaking, habang tumataas ang gasolina natin, yan na pinagkakakitaan niya ng defense industry. Ang mga gumagawa, pati yung mga ibang bansa, ang laki-laki ng negosyo nila. South Korea is making getting a lot of business producing drones. Di lang sa Middle East, even for the Ukraine war, ang France as well. Marami silang ginagawang dahil malalakas ang defense industry niyan Ami, At sorry. tinatanong ko si Gibo kahapon Ami, sorry. kung may balak na tayo ng defense industry naman natin. Ami, sorry, may breaking story lang. We were talking about Bong Yeah. Revilla kanina. Ito, may balita ngayon, pinasa ni Jan, ang ating producer. Bong Revilla has already posted bail. So apparently, malversation lang yung kaso niya. So Bong Revilla ay palabas na ng Sandigan Bayan at this moment. Ayon sa abogado ni Bong Revilla, dadalhin muna siya sa BJMP para sa release order bago siya tuluyang makauwi. So i-release siya. Yeah, mukhang up for release si Bong Revilla. And he is expected to be able to get his release papers in order by today and probably get to go home as well by today. What you're seeing now are library pictures. Hindi siya live pictures. Of Kaya Bong walang Revilla's plunder Sandigan. case. Yeah, mukha nga. Malversation siya and graft. Yeah. No? Yep. Sige, ano optics nun? Wala kasi yung pilyoso po mong Ano optics nun na si Bong Revilla na tumakbo dati na alyansa, palabas ngayong araw, samantalang pinapahila ng kaso yung yan lang naman yung mga observation. Yeah, but you might also say na si Bong Revilla is inconsequential at this point because he's a former senator, he's not a Sabagay. sitting senator. So Oo. as far as Oo. the political landscape is concerned, he's not going to make any difference Di ba? Hindi naman siya nakaupo, Yeah. hindi naman siya bahagi ng impeachment court, hindi naman siya no longer high profile because he's not a current politician or sitting politician. So you also have Pero that. binabanggit din siya dun sa mga Yeah. sa mga komentaryo, binabanggit yung yung issue na yan. But anyway, yan yung mga inaabangan natin. Iniintay natin yung paglabas niya. Pwede na siyang lumabas ngayon. Ito, bagong video to. Yeah. Yeah, what you're seeing yeah, now within the day, yeah. Hindi naman siya live, but this is new material of Bong Revilla. I suppose in the Sandigan Bayan earlier today. Yeah, these are not live pictures, but these are pictures from today, this afternoon. Kani-kanina lang, Oo. from the Quezon City Jail. So, mababawasan ng kasama sa Quezon City Jail si Senators Jinggoy Estrada and Rodante Marcoleta. Babawasan ng roommates. Oo. Nabawasan ng mga VIP doon. Okay. We're not certain Oh, where yan. this is. Kanina Pero umaga I yan. suppose this is Sandigan Bayan. Hindi naman siya mukhang city jail masyadong malawak. No, Sandigan yan, Yeah, Sandigan yan. Bayan. Yeah, I can see the glass facade. Oo. Basta. Okay, so there you have it Ayan. po. By the end of the day, you'd probably expect to see Bong Revilla going back home to Cavite. Yan. To enjoy his bail. Okay. Bukas mamamasyal ako sa Taytay.
Doon ako bumibili ng balot eh. Pupunta ka pa ng Taytay para bumili ng balot? Eh, bibili ng balot. Pasyal ko yun. Hindi maramihan yun. Pwede kang bumili doon yung mga wholesale. Gano'n ba? Bibili ko ng marami, kami nagluluto. Gano'n karaming balot ba kinakain mo? By tray. Kaya ako nadadaanan yung C6 na yan, kaya ako nakita yan, dahan-dahang nawala si Laguna de Bai along the C6. Dapat siya merong bike lane doon, beside the very nice road. Maganda yung kalye. Beside the C6. Tapos merong, yun na nga yung bike lane na overlooking the lake. Nung una si lake, nagkaroon ng maraming water lily. Pagkatapos, nagkaroon ng mga, umpisa na yung reclamation. Ngayon pumunta ka rin, wala ka na makitang lake doon eh. Puro reclamation na, pangit na siya. And it is not Kaya authorized. nagrereklamo yung, kaya nagrereklamo yung mga environmental kasi, ang Laguna de Bai is one of our sources, augmentation lang naman. One of the sources of water for Metro Manila. Saka of course, galing dyan yung mga tilapia natin sa bangus. Yung mga mangingisda, nagrereklamo, palit na daw ng palit sa lugar nila dahil marami ring fish pen. Over na daw yung mga fish pen. At yung mga walang may-ari ng fish pen, ay hihirapan sila. Yung mga mangingisda yan, nagrereklamo sila. Okay. A little bit of trivia lang. People refer to it as Laguna Bay. It is not a bay. It's Laguna de Bai. Kaya nga eh. De Bai. It is not a bay, of course. A bay is a portion of the Manila ocean Bay. that is more or less enclosed on three sides or sometimes two sides. So it is not a bay. It is actually not Laguna Bay. Sabi nga ni Ami, it is Laguna de Bai. Ang dahilan po ng confusion ay kasi B-A-Y ang spelling niyan usually. Pero that is not Hindi siya in Tagalog reference eh. to it's not in reference to a bay or a bay area or like Manila Bay. Laguna de Bai is in reference to the town of Bai. The town. Of Laguna. It's an old settlement called Bai doon sa edge ng Laguna de Bai. And de Bai of course means of Bai. So Laguna de Bai. Laguna The Lake of Bai. Yeah. There you go. So a little bit It's of trivia Bai lang there. Kasi ako dati nagugulan, ba't Laguna de Bay? Laguna Bay. The lake and the bay. Pwede kang dyan, mag-drive around the bay. Ang ganda. Alaga? Buo na It will take you buo na one kasada? day. Around the bay, aabot ka hanggang doon sa dulon-dulo ng Laguna. It's very nice. Ikot ka, papuntang Paete, ikot ka, ang ganda. If you have time, actually, dapat yun, merong ganong tourism package eh. Kasi it's also historical. Si Jose Rizal, nagsusulat tungkol dyan sa mga of course, he's kabisado niya yung area yan. Teka, Ami, Meron sorry. siyang mga kwento-kwento. Ami, sorry. May isa pang breaking. Okay. Ngayon naman, may Sige. pahayag galing kay Leandro Lebiste. Ito. Galing kay Yan, Leandro yan. Lebiste, Hinintay natin isang yan. pahayag. Wala akong kinalaman sa umunoy pambababae ni Recto. Ayun ba? Sa Rockwell. Mas ano yan kaysa sa'yo? Sa Rockwell. Mapapatunayang hindi ko kailanman nakausap ang sinuman sa mga taong ito. Mas mabuting si Recto ang tanungin kung kilala niya sila. Yun, ulitin natin Ulitin ko lang. This is entirely in response to the allegation na may hawak yung NBI na isang testigo umano'y brokering that word At siya again. tinuturo. Brokering or making Sex an arrangement services. for certain services for Executive Secretary Recto. Supposedly masterminded by Lebise. Ang sabi po ni Congressman Lebise, wala akong kinalaman sa umunoy pambababae ni Recto sa Rockwell. Mapapatunayang hindi ko kailanman nakausap ang sinuman sa mga taong ito. Mas mabuting si Recto ang tanungin kung kilala niya sila. Yan. Hindi ko alam sa Rockwell yun, Hindi ko alam eh. Hindi ko alam pag may reference sa Rockwell eh. Maybe they know more than we do. Oo nga. What about yung sa plunder, yung ombudsman's Wala eh. case? Wala pang response eh. This was passed to us by Marian Enriquez, our reporter in Congress.
Okay. So, nagano na siya kasi dapat may press con eh. Iniintay nga natin yung story eh. Press con ni Leandro Leviste saka press con ni Melvin Matibag. Yun yung mga iniintay nating story ngayon, late afternoon. Yun ang sinabi ng NBI na ipapatawag nga na daw si Leandro Leviste. Hindi ko alam kung yung press con na yan sinabi after sinabi yun ng NBI. Talagang biyernes na biyernes, talagang humahabol pa yung mga story. Oo nga, marami-rami yan eh. Mamaya-maya, hihintayin natin yung pag-walk out ni Bong Revilla galing sa jail. Hindi naman walk out, walk free. Walk free, he will walk free. Hindi naman, temporary lang. Yeah. Temporary freedom. It's bail. Oo. Okay. So, Okay, yeah. yun. I suppose that's it so far. And I guess we should call it a week na. And get ready for next week. Next week, marami naman mga pag-uusapan, especially since mukhang COA officials naman Yes. ang iimbitahin doon sa impeachment Interesting yan, trial. oo. Yeah. That's gonna be Interesting more yan. interesting, we presume, because now you have the official word coming from the people who are supposed to be doing the auditing of the funds, the confidential funds. In particular, yung ICFAO, yung Intelligence and Confidential Funds Auditing Unit ng Commission on Audit. Yes. Okay? Yan. I mean, Exciting siguro yung Lunes. mag-goodbye na tayo at makapagpahinga na sila. Okay. At ikaw ay ma-enjoy mo na ang iyong sweldo. So maraming salamat for joining StoryCon today. Aming pamintuan ng Editor-in-Chief ng Philippine Star, Raul Llamas, who has been with us the whole time in spirit. Join us again next month. Next month. O nga, tama. Next month. Monday, August 3 at 4 p.m. Thank you for watching StoryCon. I'm Ed Lingao Kapatid. We are One News, your side all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.